Treasure hunting weekend mga katiyats. Papunta kami ngayon sa creek. Ang kwento dito ay meron silang nakitang signs. Ito ang Y, letter Y, sign for treasures. At nag-test dig din sila doon. Kaya atin i-scan, i-survey, i-detect ang lugar kung meron nga ba itong laman. Okay, medyo may kalayuan din ito pababa. Nasa baba ang creek. Ang history ng bundok na ito ay ganun pa rin. Ang kwento na mayroong mga Hapon dito na nagkakampo. Ang dami pala ng Hapon noon, no? Lahat ng kabundukan ay may kampo ng Hapon. Ang kwento niyan, paatras na ang mga Hapon. Kaya sila namamalagi na sa mga kabundukan noon. Dahil paatras na sila, retreat, magtatago na sana, pero umabot sa punto na sumurinder na lang sila kasi sumurinder na rin ang kanilang mga general. Kaya nagbaon na sila. 1944 bago ang liberation sa 1945 ay baon ng mga Hapon. Okay, ito ay man-made yan, no? Yan ay arrowway. Nagtuturo siya dito. Dito yung letter Y, letrang Y na nakakarve sa bato, at nagukay sila mismo sa baba ng letrang Y. Kaya atin tingnan kung legit na letter Y ito. Shout out nga pala sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. At ingat lang kayo sa mga nandyan sa Western Hemisphere ay parating sa Abril 8 ay mayroong mangyayaring sinister cosmic phenomenon. Ito yung solar total eclipse. Nandyan sa Amerika, 13 state ang tatamaan. At medyo ominous ang ano na ito, total eclipse, kaya naghahanda ang Amerika ngayon sa parating na Abril 8, sa Abril 8. Okay, nandun yung letter Y kung nakita nyo. Malaking pagka-carve ng letter Y, pero hindi tayo tiyak kung man-made o nature kasi nabiyak ang bato. Pero meron namang ano dito, isa pang pointer nagtuturo sa letrang Y. So pwedeng naroon. Pwedeng may laman. Sa itong analysis ay merong laman yan. Pero kapag i-scan natin ay pwedeng meron o wala. Depende sa reading. Dito may 3 guhit. Kung man-made yan, pwedeng 15 meters, pwedeng 3 meters ang layo. So nakaharap pa rin yan sa litrang Y na carving. Ayan, pero sa baba niyan ay creek. Kahit summer. Ngayon napakainit ay may tubig pa rin. So ano, legit creek yan na pagbaunan nila. Okay, so kunin muna namin yung ano, ating detector na pang-detect sa mga bato. Baka sakaling merong nilagay dito sa loob ng bato. Ang creek ay strategic na pagbaunan ng kayamanan. Meron akong napuntahan noon na ang bunker ay nasa ilalim ng creek. Hindi ka makapaniwala. Ang galing na nga pong gumawa kasi walang nakapasok na tubig sa bunker kahit nasa ilalim siya ng creek. Kaya engineering ang gumawa. Ang pagsemento nila para waterproof, napakagaling. Kaya sinong mag-akala na under sa creek ay mayroong bunker. Simentado yung konkreto pero wala nang laman, recovered na. Kaya ang maganda talaga ay hanapin lang ang mga bato na mayroong laman kapag creek. At malalaman mo ito dahil ang mga bato na yan ay malalaki. At iba ang itsura at mayroong
kakaibang marka. Merong carving na hindi mo maintindihan. Bato ang pag-asa. Okay, sa tulong ng ating ka-TH dito ay ayan, parang man-made na square hole. Nakaharap doon sa litrang Y yun. Nakaharap. Merong malalaking bato dito. Ito. Okay. Sa unahan, maliliit na. Kaya ito lang siguro ang ating i-detect itong malalaki. Mga bato dito, highly mineralized. Kumikintab yung powder, silver na powder sa bato. Kaya mag-iingay talaga sa mga detector ang bato. Okay. Meron nga palang sale ngayon sa Bourbon ang mga metal detector kagaya nitong sa akin ay ano na lang, 12,000 pesos na lang. Yung ganyan. Noon ay ano yan, unang labas yan, 20,000 yan. Pero bilib ako dito sa gamit ko, ang tagal na nito. Ang brand niyan ay ano pa, Minelab National Geographic. Limited edition lang yan. Ang kasunod niyan ay mga GoFind na, GoFind 22, GoFind 40, GoFind 60. Tagal na to, nababasa, kung saan-saan ko dinadala. Function pa rin siya, kaya magandang gamit. Tawagan nyo lang pala si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica kung gusto nyong bumili ng mga gadget na electronics. Kanyang numero 0975-6675-030. Banggitin nyo na ako ang nag-recommend for a discount. Okay, meron kayong discount. Okay, at tapos na tayo sa pag-detect nitong malalaking bato. Ngayon, balikan namin doon si Invisible Man sa itaas. Kunin natin yung ating Proton Elite LB16. Napakagandang ehersisyo din itong treasure hunting. Biro mo, 30 degrees, 45 degrees na mga paakyat. Medyo rin, sa tuhod. Okay, so eto na. Atin ay i-scan yung area na merong letrang Y sign. Kasama ko dito ang pendulum, pendulum man, at ang invisible man at ating mga katiyats. Okay, so eto na. Start na tayo sa ating scanning. Dito. Ito yung magandang man-made mark. Pwedeng baliktaran ito, pwedeng sa likod niyan. Pero sa harapan nito ay naroon yung letrang Y at malakas mag-detect sa kanilang manual na gamit. Umiikot diyan ang kanilang manual na gamit. Kaya diyan sila naghukay ng test dig lamang. Ngayon, confirm natin ito kung malakas nga ba siya. Kung merong laman. Gamit ang scanner para pwedeng ipagpatuloy kung malakas ang reading dito. At kung mahina lang ay set aside muna. Hanap ng ibang pwedeng hukayin na digging spot.
Okay, so ito, ang reading natin dito ay compatible with ano lang, magnetic rocks, mineralized soil. Kaya sa litrang Y mismo mahina siya, kaya hanap tayo dito sa bandang likuran ang ating i-scan, baka mas malakas ang reading. So ito, bandang likuran nga ng sign, sa tabi mismo ng creek ay mayroong reading na malakas. Okay, pero pwedeng magnetic rocks, nasa 4,000 plus ang reading niya, mas malakas kaysa doon sa itaas na mga hukay nila. At itong tisdig dito ay mas malakas itong nasa tabing creek. Kaya kung maghukay dito muli, tisdig yung dyan sa tabi ng creek. Okay, so yan lang ang ating evaluation. Pero hindi pa rin siya pasok sa precious metal, pero pwede pa rin siyang hukayin kasi malakas siya na value na detection kumpara sa ibang lugar dyan na mayroong test dig. Kaya pwede i-try. Sa nabanggit natin noon ay pwede kasing binuhusan ng espalto, alkitran at mga uling or carbon, kaya humihina ang detection ng mga electronics. Yan lang ay explanation kung bakit merong mahinang detection na merong laman. Pero malaman mo yan na merong laman talaga ang lugar dahil meron siyang digit na marka. Legit marker, mahina ang reading, pwedeng hukayin pa rin. Pero mahina na detection na walang marker, wala siyang reference marker, ibig sabihin ay mineralized soil lang talaga. So ito yung man-made marker niya, pero ang detection ay nasa likod, kakaibang marka yan. Kaya palagi tayo nagkamali sa ating analysis kasi ang hapon ay baliktad talaga ang binibigay na sign para maliligaw ang mga treasure hunters. Okay, so maraming salamat mga katiyats sa inyong palaging pagsubaybay sa ating channel. Ingat kayo palagi dyan. God bless us all. See you on our next treasure hunting weekend.